Hola, soy Julia, and this is my friend Sarina. We're here at a construction site along Hoxton Street, Sampaloc, Manila, where a mixed-use building is under development. And this presentation will take you through the insights that we have gathered from a recent interview with a professional engineer, shedding light on the ongoing development and various aspects of building construction, including structural systems, materials, and the coordination between architects and engineers during the construction process. Through this interview, we aim to gain a deeper understanding of the technical considerations and challenges faced in real-world construction projects, and how this inform our role as future architects. We hope these presentations provide valuable learning not just for us, but also for our fellow students in understanding the importance of collaboration and technical knowledge in building design and construction. Let's begin! Good afternoon. Ako nga pala si Engineer Jefferson Eusebio. Proposed 12-story residential commercial building with parking and roof deck. Bali itong project natin, ma'am, meron tayong ground to beam parking po yun, tapos meron mga office. Pagdating naman sa 6, 7, 8, 9, 10, meron tayong mga unit doon sa taas na pwedeng apartment unit. Tapos residential na. Pagdating naman doon sa 11, 12, andun naman yung parang owners, yung owner natin. Meron silang malaking kwarto doon sa taas para sa nag-zero, di ko naman dyan sila titira. So bago pa kami nag-start, meron na silang binabaon na para sa pundasyon. Saka lang yung bali August, last year, 2024. August or July. Bali, gano'ng katagal siguro yung itatake para mabuo yung construction? Ito ma'am, sa construction, kung hindi natin isasama yung pile-driven foundation, siguro itong structure natin mga 1.5 to 2 years kasama ng finishing. Bali siguro sa construction natin ng structural works hanggang 12 floor, bali meron tayo mga 8 months, tapos 8 months din sa finishing natin, 1 year na. So 1.5 to 2 years span natin ng construction. Traditional construction method that is primarily used in this project? Dito sa project natin, ma'am, ang ginagamit natin dito is combination ng concrete at steel structure. Meron lang kami mga portion na iron pero kadalasan halos lahat ng concrete structure siya. Tapos pagdating naman sa walls natin, meron tayong mga sage wall. Considered as concrete pa rin kasi concrete na blocks. Hindi tayo gumagamit dito ng mga bricks or wood, wala pa tayo. Puro sa superstructure natin, concrete, tapos dun sa roofing naman natin, meron tayong gagamitin ng mga steel, angle bars, tapos GI steel. What are the main structural components used here in this construction? Sa main structural components natin, meron tayong concrete, tapos steel pa rin. Dito naman sa structural natin, ang structural members natin, meron tayong foundation. Ang foundation, yun ang nag-hold dun sa buong building structure. Tapos meron tayong columns and walls. Siya naman ang nagkakarga ng vertical loads natin na binibigay ni beams, slab, tapos yung roofing natin. Ang beam slab naman, ang ginagawa naman nila, sila naman yung sumasalo sa bigat natin. Halimbawa, meron tayong slab na tawag dito suspended slab. Diba, meron tayong nilalagay, partitions, tapos may tatawag kasing dead load, live load. Tayo yung live load yung gumagalaw, tapos yung pwedeng lipat. Ang dead load kasi, yun yung partitions na hindi nagagalaw. So yun yung kinakarga ng slab sa beams, ipapasa mo yun sa columns. Pagka pinasa kay columns, ipapasa sa foundation. Yun yung nagiging, yun yung
tinatawag na transfer beams. Lahat, halimbawa, roofing, may karga siya, may wind load siya, ipapasa ngayon sa columns. Pero hindi niya ipapasa kay beam kasi ang kinakarga lang ng beam ng slab, yun yung tayo yung line load sa kanil load na gago sa level na rin. Next question. What are the main steps involved in this construction process from start to finish? Okay, so sa construction natin, meron tayong 4 na phase. Meron tayong tinatawag na pre-construction, tapos procurement, tapos construction, tapos post-construction. Sa pre-construction, meron tayong nandyan yung mga planning, permits, tapos design. So kung matapos na itong mga plans mo, design, proceed tayo sa procurement. Nandyan naman yung sa availability ng materials kung saan natin kukunin. Tapos, pwede ka na rin maghanap ng mga partners mo. Halimbawa, kanino mo bibigay yung trabaho na ito. Sa subcode, pwede mo pasok na dyan. Tapos, kung sino magiging partners mo sa kukuhanan ng materials o sino yung suppliers mo. Sa pangatlong phase natin, meron tayong construction phase naman. Nandyan yung una, site preparation. Tapos, yun na yung kanina. Meron kami tayo sa construction, site preparation, tapos excavation works. Ang susunod doon, construction naman ng foundation, tapos yung columns, beams, slab, hanggang sa matapos mo, tapos roofing. Yun naman yung parang lang sa construction, parang pabalik-balik lang. So yun po general na po yun na General. construction, yun po yung Yeah. mga phase na Meron tayong excavation, foundation, columns and beams, walls, slab, roofing. Pagka natapos mo na ito, pwede ka na mag-interior. CHP, tapos plastering, tapos mga painting naman. Tapos kung ano pinalagay mo. Mechanical, plumbing, electrical, fire. Tapos yung finishes. Natry nyo na din po ba gumamit ng mga construction materials na prefabricated sa mga construction nyo na? Sa ngayon, ma'am, sa namin, hindi pa kami nagagamit kasi more on kami. Conventional. CHP pa rin talaga namin. Sa next question naman po, ano po yung mga major equipment and hand tools used on site for this traditional method? Okay, so unahin ko muna yung mga natin, hand tools natin. Meron tayo sa bakal, meron tayong bar bender, meron tayong bar cutter. Tapos meron pa tayong cut-off. Sa wood naman, gumagamit tayo ng wood pero lang siya, formworks. Then yung mga plywood, dyan naman ginagamit mo yung mga circular saw, yung mga pamputol ng tapos yung lagari, hand tools, yan. Tapos meron din tayong mga hammer drill, yung barena kung tawagin. Siya naman yung pinambubutas natin doon sa wood na yun para kung sakali mag-install tayo ng mga kailangan sa forms, tie-rod, tapos yung natin yung abang natin, kailangan kasi butasin. Tapos meron din tayo rotary hammer, chipping gun. Yung rotary hammer naman, kung sakaling halimbawa meron kang hindi na ilagay na abang, na bakal, na dowels ng CHB side tail, pwede mong barinahan lang, tapos lagyan na lang ng sige naman ang gamit na. Sa chipping gun naman, halimbawa may mga i-chipping gun na ito, binago yung plano, kailangan mo yung bakbakin yung semento. Doon naman ginagamit ng chipping gun, pang-demolish lang. Okay, yung nabago ang mga partitions. So sa next po is, are there any specialized tools or techniques unique to this project or location? Dito sa project natin, meron tayong specialized or heavy equipment na ginamit dito. Dahil itong project natin, meron tayong pile-driven foundation. Ibig sabihin, may binabaon tayong mga maliliit na pilote. Yun yung pinagagamitan natin ng heavy equipment. Ang tawag doon ay pile driver. Kumbaga yung pilote na yan, dahil itong area natin malambot, kumbaga nilalagyan natin siya ng mga piles para doon umupo yung pundasyon natin para hindi na tayo magubay ng malalim.
So ang ginagamit doon, yung pile driver, parang ginagamitan ng hydraulic doon para bumakong sa ilalim. Para hindi ka na mag-open ng mas malalim. Kasi kung hindi mo gagawin yun, maaaring delikado kasi napakalalim dito sa test nila, 17 meters yung yung tigas ng soil natin. So ngayon, kung ukay mo lang yun, parang imposible. Kaya ginagamitan na lang natin ng pilote para at least kahit pa paano, hindi na tayo ukay ng malalim. Matibay naman po yun. Mas sturdy pa din po siya dun sa structure. Matibay yun, ma'am. Kasi ang natin, ang pagkaganyang matubig natin, ang ginagamit yan, board pipe or yung pilote na yung pipe limit. Yan talaga ang ginagamit. Sa mga materials po, locally sourced po ba siya or imported? Sa materials natin, ma'am, locally sourced tayo. Lalo yung ginagamit natin dito sa concreting, yung aggregates natin sa cement, ay supply natin kuha dito sa Tapos yung rebars naman natin, ganun din. Yung dalawang kinukuha na namin ng rebars, meron tayong Pag-asa, tapos yung sa East tapos meron pang Namasko. Mga materials po na kailangan ng locally sourced materials, namimit niya po yung quality and safety standards po. Okay. So, sa materials naman para ma-meet natin yung mga ganyan quality standards, unang-una dyan yung laboratory testing. Alam mo, sa mga rebars, meron tayong bending testing dyan na pagka binali mo yung rebar, hindi siya magiging, hindi siya brittle. Tapos, papasok dyan yung tensile strength niya. Pagka kung gagano siya sa tension, tapos chemical. Tapos meron din tayo requirement ng material specification galing naman sa mga suppliers. Tapos meron pa tayong quality control assurance, ibig sabihin QA/QC dito mismo sa site. Tapos monitoring din ng tama yung mga dinideliver sa atin. Sa concrete naman, meron tayong tinatawag na yung trial mix design. Dali magkakantak tayo na bago pa pagbuhos para tapos i-testing natin yung design strength niya kung nakukuha kung 7 days, 14 days, 15 days. Sa actual naman, meron din tayo sample kung magbubuhos na nagre-require tayo ng mold tapos binababad din sa tubig tapos pagka i-testing natin. Doon natin makikita kung tama talaga sa strength yung mga ginamit natin. Next naman po, what are the safety protocols for enforcement this site? So, si safety. Alalay na lang sa safety. Meron naman tayo mandatory PPE, comprehensive training and induction, tapos regular inspection ng postal outdoors. So, yung mga ginagawa ng safety officer. So, bali, ano po yung process niyo kapag, kunwari, pagdating po sa site, ano po yung mga measures po yung mga ginagawa niyo para i-check po yung maintenance, yung safety, ng workers, ng structure? Sa umaga may toolbox kami. Then, tumapasok yung toolbox kami. Para malaman namin yung mga workers, yung mga concern nila sa bawat trabaho. At masasabi rin namin sa kanila yung mga dapat nilang gawin na iiwasan nila yung sa tamang pagsuot ng mga safety harness, yung mga gear po nila, hard hat. Siguro may konting dagdag lang ako. Yung natin, yung PPE. Tapos yung natin, inano rin namin yung workers na kung sakaling mayroong mga pag-report ng hazard para ma-action na agad. Tapos sinisecure namin yung perimeter, lalong-lalo na yung mga open area para mas sigurado tayo. Lalong-lalo na yung perimeter natin, nakita nyo yung mga net natin para kung sakaling may mahulog, may sasalo na hindi lalabas yung sa dito. Nag-check po ba kayo, like, inspect po?
Yes, regular. So ano po yung parang scheduling niyo po kung kailan po kayo nag-i-inspect per day? Actually, ma'am, ano yan, ibig sabihin talagang nakababot kami sa taas dapat sa amin as a safety officer. Dapat nakatutok kami dyan sa mga gumagawa. So buong oras po talaga nagbabantay po kayo habang gumagawa? Maliban lang sa break time. Hanggang anong oras po kayo nag-work? Start to finish? 7 to 6 tayo, 7 tapos pag may overtime, 7 to 9. Hanggang 7 to 10 p.m. Pag malakas po ba yung ulan na po-post po yung trabaho niyo? Dire-diretso ba din? Hindi po, tigil po sila. Para sa kanila rin kasi yun. Kasi baka mga magkasakit, kinabukasan yung mga basa. Ano po yung parang ganun po na incident po na pwede pong ma-stop yung construction? Ano po yung mga ganun po na maulan, ganun po na-stop yung construction? Ano pa po yung So siguro yung mga, nandiyan yung ulan, bagyo, tapos yung minsan, kung walang materials. I-control ko lang, yung ginamit na file dito is yung tinatawag na static driven file. Dalawa kasi yung file na, hindi kasi nabutan ako kasi yung project manager ng dito nag-umpisa. Para katabi kasi ng eskwelahan nito para maiwasan yung malakas na vibration, gumamit po tayo ng static driven file, which is yung tinutulak siya ng hydraulic pabaon. Yung isa naman po kasi is yung conventional type, yung huhulugan mo siya ng mass, babagsak mo siya sa certain height, papalo siya, ngayon meron siyang galaw sa lupa. Yun po yung, ang tinatawag minsan na tinatawag nila minsan na medyo destructive siya minsan, pero pagka hindi naman ito kasi medyo may katabi tayo na school at saka isang building na medyo old na, so static. Mas safe siya kaysa sa conventional type yung hammer type ang tawag. So ang ginamit dito is static type na pinupush na hydraulic baba. May konting vibration pero hindi siya ganun kalakas. Hindi siya kasing impact for the convention. Yung hammer type. Ano pa po yung ibang reason kung ba't na-delay yung construction? Bukod ko sa liit na pag-delay, pag wala lang po sa materials, tsaka yung sa weather. Actually, yung sa tulong sa materials, hindi kami nadidili doon kasi yun ay yung nadidili sa ibang mga site siguro. Pero dito kasi, we make sure na yung materials dito is nakaplano ahead of time. So, ang main na nakapag-daya sa atin is yung weather. Kaya mayroon tayong tinatawag na weather chart. Doon natin nilalagay kung anong weather ang nangyari sa araw na to. Kasi ang contract kasi sa wagan nito, mayroon tayong tinatawag kasi na ito, matapos mayroon tayong deadline ng trabaho na nandun sa contract. Ngayon, kung hindi mo matapos ito, ano-ano yung dahilan na para pwedeng subject for extension. Yan lumalabas ngayon yung, for example, mayroong changes sa plan, number 1 yan. Pangalawa naman is yung weather. Ngayon yung weather, ang supporting document na is yung weather chart. Yun lang ang dalawang nakaka-delay talaga. At the same time, siyempre yung mga tao, minsan magkakasakit, hindi naman natin maiwasan sa manpower. Pero yung materials kasi, ang materials kasi, para sa kalaman natin lahat, ang materials kasi is walang utak yun. Ikaw mismo ang magkaplano niya. So hindi pwede na yun yung maging dahilan ng delay. Pero minsan din, meron din yung supplier, for example na order mo na, yung materials naman is wala. Ang building kasi na to, ang reimburse nito is naka-cutting list. So yung mga gumagamit tayo ng 6 meters, 7.5 meters, 9 meters, 10.5 meters, 12 meters na bakal. Ginagamit yan para hindi ganun kadami yung scrap na bakal. Ngayon, ang supplier minsan, wala yung fabricated nila na 7.5. So, madidili na yun yung process ng construction. Pero pa naman, hindi naman ganun ka-significant, di kaya pagka-bagyo. Ang bagyo kasi tumatagal ng ilang araw. Same time, may madamage na safety na ginagawa ni safety officer natin, safety barricade. Ngayon, imbis na yung tao, gagawa na ibang scope, magre-repair nga sila ng safety. Kasi itong project na to, hindi tayo gagalaw na unsafe yung pagkatrabahuan. So, pinimake sure natin sa site natin na
kailangan safe muna yung area na napupunta ng tao. Yun yung mga delays na. May dagdag ko lang doon kay binagay. And that's it for our presentation about the construction site interview. We hope you learned something just like we did. Until next time, presentation's done. Oh man!